Hello, hello mga peeps! Ang sarap ng ulam namin today. Pritong pompano with matching snow pa kasi sa labas namin ito pinirito. At syempre hindi lang yan, papartnerin pa natin ito ng ginataang langka. At eto na nga, tinanggal ko na sila sa lata at hiniwa-hiwa ko ng mas maliit para mas madaling lutuin at palambutin. Nakalata lang talaga ang gulay namin na langka rito. At eto na nga, ginisa ko na ang bawang at ang sibuyas. Bahala na kayo kung anong gusto nyo unahin dyan. Pagkatapos nga, isinunod ko na itong hiniwa-hiwa kong langka. Dalawang lata po pala yung ginamit ko rito. At dahil nga matagal-tagal na pakuluan, ito ay tubig muna ang ginamit ko imbis na gata. Sayang naman kasi. At nilagyan ko ng sili para maanghang-anghang. Pinakuluan ko yan ng mga 15 minutes at nung maiga-iga nilagay ko na itong dilatang gata. Nilagyan ko nga po pala ito ng kaunting hipon. Tapos yung panimpla ko rito ay chicken powder, asin at saka paminta lang. Paiiga-igahin ko lang ito ng kaunti at ayan na, kakain na kami. Dahil weekend po ngayon, sabay-sabay kaming kakain. Tuwing weekend lang po talaga kami nagkakaroon ng pagkakataon na magsabay-sabay sa hapagkainan. Kaya kahit malakas ka ng kumain, mas mapapalakas ka pang kumain kasi meron kang kasabay sa kainan. At eto nga, pagkatapos namin mananghalian, naisipan naman namin gumawa ng dessert. Gagawa kami ng ginataang bilo-bilo at eto nga, merong nakikigulo. Gusto daw niya sa bilo-bilo ay makulay, kaya ayan. Nilagyan namin ng food coloring itong rice flour, kaya meron kaming berde, pink, at blue. Every other weekend po pala dito natutulog ang parents ni Jay, kaya ayan, bonding moments ang maglolo at maglola. Habang gumagawa nga sila ng bilo-bilo, nagpakulo na ako ng tubig at niluto ko na itong sago. Opo, sago po yan, hindi lang halata, kaya sinasabi ko na. At sinunod ko na rin itong gabi kasi siya ang pinakamatigas sa lahat, matigas ang ulo parang ako. At pagkatapos naman ay itong ube. Sa tubig ko lang muna sila pinapakuluan para pag lumambot na saka ko na ilalagay ang gata. At syempre, mekos-mekos lang tayo para hindi masunog ang sago sa ilalim. At sinunod ko na itong naluto ko na nalangka. Meron na po itong vanilla at saka asukal, kaya matamis at mabango na yan. Nahiya nga ako kasi mas mabango pa siya sa akin. At eto ang steamed banana. Halos mga lahati na nga po ang kaldero, pero wait, hindi pa yan tapos. Eto pa ang kamote. Sweet yam ang tawag nila dito, pero hindi po yan masyadong masarap. Pero pwede na rin pagtiyagaan. Ang unfair ko sa kanya, no? Inaantay ko sanang medyo kumonti ang tubig, pero nainip na ako, kaya nilagay ko na itong lata ng gata. Naubos na kasi yung pasensya ko. 5 latang gata po pala yung ginamit ko dyan. At nung kumulo-kulo na nga po ito ng kaunti, ay nilagay ko na itong makukulay natin na mga bilo-bilo. Nagawa ko na rin po ito before yung kinulayan ko yung bilo-bilo at wala naman po naging epekto sa lasa. Yung bunso ko kasi kapag clear lang yung kulay ng bilo-bilo, ayaw niyang kainin. Kaya yan, pagbigyan ng hilig. At syempre, gusto natin mas maganda pa ang kulay nito. Kaya pinatakan ko ito ng ube extra. Kaya ayan, o diba, super ganda na naging kulay ng sabaw. At eto na nga, unti-unti na naglilitawan itong mga bilo-bilo. Habang hinahalo ko nga ito, tuwang-tuwa yung bunso ko. Gusto niya makita lahat ng kulay. Baka kasi dinaya daw namin siya. Palalamigin lang namin ito at maya-maya may sentensya na ito. Thank you so much for watching mga peeps. GBU and bye!